Taong 1958, Galicia, Albay. Noong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang si Jacob. Literal na musmus pa siya sa mga bagay-bagay at ang nais niya lang gawin ay ang maglaro at tumulong sa kanyang mga magulang. Bagaman maraming kaibigan, hindi siya ang tipo ng tao na palaging nasa labas. Mas gugustuhin niya pang manatili sa loob ng bahay nila kaysa makipaglaro sa mga kakilala niya. Medyo nadala na kasi si Jacob sa ganoong bagay, gawa ng may naging punto sa buhay niya na muntik na siyang mamatay dahil lang sa paglalaro. Kaya magmula noon, nagsilbi itong malaking aral para sa kanya. At kahit gaano kahaba ang panahong nakalipas, ni minsan hinding-hindi niya ito nakaligtaan. Sa katagalan, nasanay na siyang maging masaya kasama ang mga kapatid niya. Nagsisilbi na rin niyang laro ang pagtupad sa mga utos ng kanyang mga magulang, kaya literal na hindi na niya kailangan ng kaibigan. Bagay na naging daan para ituring siya ng mga kakilala niya na kakaiba. At sa sobrang weirdo niya, may mga puntong iniiwasan na siya ng mga ito kapag lumalabas siya ng bahay. Masakit man na ito ay makita, nagpapasalamat pa rin siya, gawa ng kahit papaano, may mga kakilala pa rin siyang nakakaunawa sa pag-uugaling meron siya. Ilang buwan na lumipas pagpasok ng taong ito, nagpatuloy ang kanilang trabaho sa bukid. Malawak ang sakahan nila, kaya naman bawat isa sa kanilang magkakapatid, meron nakatalagang obligasyon para mapanatili ang kaayusan sa bukid. Araw-araw nagbabanat sila rito ng buto, para sa pagsapit ng gabi, makasiguro na meron silang pagkaing mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Ganon at ganon palagi ang sistema, pero kahit nakakasawa, pilit niya yung ipinagpapatuloy alang-alang sa mga pangarap nila. Nga pala pinuno, sa kanilang magkakapatid, walang kahit ni isa ang nakapagtapos. Mataas na ang edukasyon kapag nakaabot ka ng ika-6 na baitang, at kahit mangmang sa paningin ng iba, para sa kanila isa na yung malaking biyaya. Napakaswerte mo na kung marunong kang magbilang at magsulat ng sarili mong pangalan. Gayunpaman sa kabila ng ganoong kahirapan, nanatili silang malaya sa tanikala ng Panginoon. Hindi sila kagaya ng edukado na halos ibuhos ang kakarampot na oras ng buhay para sa pagtatrabaho. Sila kahit mahirap, may kalayaan sila sa lahat ng oras. Kaya nilang magpahinga ng 1 buwan at kaya rin nilang magtrabaho ng araw lang. May karapatan din silang manatili lang sa loob ng bahay nang hindi gaanong nahihirapan sa buhay. Ayon sa ama ni Jacob, na ang totoong kayamanan sa mundong ito ay ang mga alaala kasama ang mga mahal mo sa buhay. Dagdag pa ng tatay niya na, maliban sa ganoong bagay at mabubuting gawa, wala ka nang madadala sa iyong pagpanaw. Kaya ang ganon itong paniniwala ang itinatak nito sa kanila upang hindi sila basta-bastang mahumaling sa mga makamundong bagay. Magmula rin noong sila'y bata pa, hindi ito nagkulang sa pagdidisiplina. Kapag meron siyang nagawang mali, obligado silang kaharapin ng parusa, at kapag may nagawa silang tama, hindi ito nagkukulang sa pagpuri at pasasalamat sa kanila. Dahil sa ganoong pag-uugali ng kanilang ama, kaya lumaki sila bilang mga mabubuting tao. At kahit wala silang ibang kaagapay, natutunan na nilang mamuhay ng nagtutulungan. Isa yun sa mga rason kung bakit kahit wala silang mga kaibigan, masaya sila sa kanilang tahanan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jacob na ang mga kaganapang yon sa buhay niya ay panimula pa lamang ng tadhanang tinatahak niya. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi, may nakasalubong silang matandang lalaking kupa. Paugod-ugod man sa paglalakad, pilit nitong pinapasan ang malaking bayong sa likod nito. Wala rin yung suot na tsinelas, kaya nung makita niya ito, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na mauna nang umuwi. Nang marinig naman ang sumunod sa kanya ang sinabi niya,
tumangulang naman ito habang inaakbayan ang iba pang mga kapatid nila. Kuya, umuwi ka bago mag-alas 6 ha. Ako na ang bahala kina itay at inay. Wika ng kapatid niya bago yun tuluyang makalayo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang tumango. Pagkatapos nagsimula na siyang lumakad kasama ang matandang kuba. At habang binabagtas nila ang daan, dito niya na ito natanong kung saan yun pupunta at kung bakit naglalakad ito sa bundok ng mag-isa. Dagdag pa niya na hindi naligtas ang lugar na yon para sa matanda dahil sa estado ng katawan nito. Subalit pagkarinig nito sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Hindi yan totoo, iho. Malakas pa ako. Hindi lang halata sa katawan ko. Pero salamat na rin dahil nagkusa ka na tulungan ako. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di naman siya kaagad na nakasagot. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nakilala ang pangalan nito at kung saan yon nakatira. Ayon sa matanda, Verhel ang pangalan nito at nakatira yon sa dulong parte ng kanilang bukid. Madalang lang siyang dumaan doon dahil may mas madaling daan patungong baryo. Dagdag pa nito na kahit yon ang unang beses nilang pagkikita, matagal na siya nitong kilala. Nabanggit kasi nito na kaibigan niyo ng tatay niya at kaya lang naman hindi na sila gaanong nagkikita ay dahil sa responsibilidad nito sa pamilya nila. Naintindihan naman yun ni Verhel, kaya sa halip na bumisita, hinayaan na lang niya ang mga ito. Gayunpaman, kahit hindi na sila nagkikita, nananatili ang malakas nilang ugnayan sa bawat isa. Matapos nitong mailahad ang tungkol sa ugnayan nito at ng kanyang ama, nagpatuloy ito sa pagbabahagi ng kwento hanggang sa marating na nila ang bahay nito. Ayon kay Jacob, maganda ang pwesto ng tahanan ng matanda. Nakaluklok yun sa mataas na bahagi ng paanan ng bundok kung saan ilang metro ang layo mula rito, meron yung mumunting sakahan. Sagana rin sa tubig ang lugar, kaya wala ka na ritong hahanapin pa. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang asawa nito na naglilinis ng sahig na gawa naman sa bloke-blokeng tipak ng kahoy. Sinauna ang bahay, kaya yung estado nito talaga namang napakatibay kahit ilang dekada na yung nakatayo. Maaliwalas din ang paligid at kahit saan ka magmasid, wala kang makikitang basura. Marami rin yung alagang hayop at halos hindi ito nagkulang sa lahat ng kagamitan sa loob ng tahanan. May malawak din yung bakuran na pinamamahaya ng iba't ibang galang hayop na makikita mo lang sa pusod ng kagubatan. Nung masipat yun ni Jacob, halos hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkagulat. Yung mga nasilayan niya kasi, aminado siya na unang beses lang din niyang makita. Kaya naman imbis na pagmasdan lang ang mga ito, masaya niya yung nilapitan at hinawakan. At sa sobrang pagkagalak, hindi niya na halos napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Kalaunan, bahagya na lamang siyang napahinto nang mapansin niyang unti-unti na palang dumidilim. Dala ng pag-aalala, agad naman siyang pumasok sa bahay para magpaalam sa mag-asawa. Manay Verhel, mauna na ho ako ha. Salamat sa mga pagkain at ibinigay ninyo. Huwag ho kayong mag-alala. Kapag meron akong libreng oras, babalikan ko kayo rito. Pangako ho yan. Bungad na wika niya pagpasok. Nang marinig naman yon ng mag-asawa, tumangulang naman ang mga ito. Matapos nun, dali-dali na ring umalis itong si Jacob. At makalipas lang ang ilang linggo, nagpatuloy ang lihim nilang ugnayan. Literal na walang kaalam-alam dito ang kanyang ama, kaya naman nung mapansin na nito ang biglaan niyang pagkawala, hindi nito maiwasang magtaka.
Isang gabi pagbalik niya sa bahay nila, nadatnan niya yung nakaupo sa gilid ng pinto. Malayo pa lang nakatingin na ito, kaya alam na niya kung ano ang pakay nito. Paglapit naman niya rito, agad naman siyang nagbisa, pagpapakita ng kanyang paggalang. Ngunit di pa man siya nakakapagsalita. Seryoso na yung nagtanong ukol sa lugar na kanyang pinupuntahan. Dagdag pa nito na, hindi maganda ang ipinapakita niya noong mga nagdaang linggo, kaya kailangan niyang siguraduhin at pag-isipan ng maigi ang mga isasagot niya sa tanong nito. Dahil sa sinabi ng tatay niya, medyo nakaramdam siya ng pagkasindak. Hindi niya kasi halos maisip na ganun pala ang galit nito sa kanyang mga ginagawa. Gayunpaman kahit nakakatakot, minabuti na niya na manatiling kalmado. Sa gayong paraan, may papaliwanag niya ng maayos ang kanyang mga dahilan. Galing ho ako sa kaibigan ninyo, si Manoy Vergel, yung matandang nakatira sa unahan ng ating sakahan. Sabi niya sa akin, kilala niyo siya at matagal na kayong magkaibigan. Mabait naman si Manoy Vergel, tay. Kaya kapag wala tayong ginagawa sa sakahan, dumidiretso ako ron para tumambay sa kanila at makipaglaro sa kanyang mga alaga. Wala rin ho naman sigurong problema kung pumunta ako ron. Tama ba ako, tay? Sagot niya rito ng may paggalang. Nang marinig yon ng kanyang ama, tsaka pa lamang ito na nahimik. Wala itong nasabing kahit isang kataga, na parabang nagulat ito sa mga bagay na kanyang nalaman. At pagkaraan lang ng ilang minuto, dahan-dahan yung sumagot sa kanya ukol sa totoong pagkatao ng matandang kanyang nakilala. Nag-iwan din yon ng mga babala dahil umano sa maaaring kahinatnan ng kanilang ugnayan. Dalubhasang antingero yang si Vergel na sinasabi mo. Yung asawa niyan isang babaylan at kaya wala silang anak dahil matagal nang namatay ang dalawa nilang supling. Nag-iwan ito ng marka sa kanilang mga puso at magmula noon hindi na sila nakapagsilang ng sanggol. Pinabalaan kita, anak. Huwag ka masyadong dumikit sa taong yan. Mapanganib ang buhay na kanilang tinatahak at ayaw kong magkaroon ka pa dito ng malalim na ugnayan. Hindi biro ang pagiging antingero at mas lalong hindi biro ang magkaroon ka ng mga kalaban na nagtatangan ng kapangyarihan ng kadiliman. Dagdag pa nito na yun mismo ang rason kung bakit hindi na ito pinakisamahan ng tatay niya. Ang gusto kasing mangyari noon ni Vergel, maging isa itong ganap na disipulo, kalakip ng pag-iwan sa buhay na kinamulatan niya. Ang kaso, tinutulan yon ng kanyang ama dahil sa mga panahong yon, nagdadalang tao na ang kanyang asawa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang pagtutol, wala na itong sinabing bagay, bagkus ang ginawa nito tahimik na tumalikod at naglakad papalayo. Magmula noon, unti-unti na ring naglaho ang kanilang ugnayan. Nabanggit din ng tatay niya, ganun lang kasimple putulin ang ugnayan nilang dalawa, kaya sa muli nilang pagkikita, inaasahan na nito sa kanya na ipagtatapat niya rito ang kanyang matinding pagtutol buhat sa binabalak nito. Subalit nang marinig yun ni Jacob, hindi siya nakasagot. Bagaman nauunawaan niya ang ibig iparating ng tatay niya, sadyang may kung ano ang kanyang kalooban na nagsasabing bigyan ng pagkakataon ng matanda. Kaya naman lahat ng kanyang binabalak, hindi niya narito ipinaalam. Sinang-ayunan na rin niya ang lahat ng mga sinasabi nito nang sa gayoy maging mapanatag ito kahit papaano. Alam ni Jacob na may kaakibat na parusa ang kanyang gagawin, ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nakahanda siyang sumugal at makipagsapalaran. Sa isip-isip niya, maaaring ang matandang antingero ang makakapagpabago ng buhay niya. At sa loob ng 6 na buwan, wala itong naging ideya sa kanyang pinagkagagawa. Lahat ng naging lakad niya, sinigurado niya na abala ang tatay niya para hindi ito maghanap sa kanya. Awa naman ng Diyos, wala yung napansing kakaiba. At habang abala yun sa pagsasaka, siya naman ay nakatuon ng atensyon sa pagsasanay at pakikinig sa lahat ng mga itinuturo ng matanda.
Habang dumaraan ang mga araw, paunti-unti namang nalalagyan ng laman ang kanyang kamalayan. Marami na rin siyang naranasang pagsubok na mismo ang matanda ang may gumawa. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin sapat ang 6 na buwan. Ngunit kahit papaano, meron na rin siyang mga nalalaman pagdating sa mga tigalpo, pakod at mga pamakong dasal. Malaya niya na yung nagagamit kapag bumibigat ang kanyang sarili at nakakaramdam siya ng panganib. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagkaroon silang 2 linggong pahinga. Ayon kay Tandang Virgel, mas mainam na magkaroon sila ng bakasyon para makasiguro na meron pa siyang oras sa kanyang pamilya. Bago siya umalis sa bahay nito, may iniabot yun sa kanyang medalyon na punong-puno ng mga simbolo. Ayon kay Jacob, hindi siya nagulat sa mga simbolong nakita niya rito, bagkus ang ikinagulat niya ay ang mismong medalyon na halos 1.5 pulgada ang kapal. Gawa rin ito sa purong tanso na merong halong ibang material para magaya ang itsura ng purong ginto. Gakamao rin ang laki nito, kaya hindi yun mainam na gawing palawit sa kwintas. Bago siya umalis sa bahay ng matanda, inabisuhan siya nito na palaging dalhin ang medalyon saan mang lugar siya tumungo. Magsisilbi niya itong proteksyon laban sa lahat ng salot at mga sumpang pwedeng ipakapit ng mga nilalang sa katawan niya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, dali-dali niya yung kinuha. Paglagay niya nito sa kanyang bulsa, tinapik siya ng matanda sa balikat kasabay ng pagwika nito ng, Kahit nasa bahay ka lang, Jacob, ipagpatuloy mo ang pagdarasal. Huwag mong kakalimutan na ang panalangin ay hindi matutumbasan ng kahit na anong kapangyarihan. Humayo ka at magpalaganap ng kapayapaan sa iyong kapwa. Matapos nitong magsalita, dito na rin siya umalis. Nakakalungkot man ang ganoong tagpo, alam niya na may dahilan ng matanda kung bakit siya nito pinagbakasyon pansamantala. Lumipas ang araw, unti-unti namang bumalik sa normal ang kanyang buhay. At sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, natutunan niya pa rin ngumiti at makipaglaro sa kanyang mga kapatid. Yun nga lang, hindi na ito gaanong madalas dahil sa mga responsibilidad na kailangan niyang gampanan. Nang mapagtanto kasi ng tatay niya na wala siya gaanong trabaho, siya na ang inutusan nito na maghatid ng mga bunga na kanilang nakopra sa nagdaang 2 linggo. Napakarami na rin kasi nito at kahit lumipas ang taong yon, alam ng tatay niya na hindi nila ito mauubos. Pagsapit ng gabi bago ang araw ng kanyang pag-alis, nagkausap silang 2 ukol sa mga gagawin niya. Ayon dito, na para hindi siya mahirapan, isasama niya ang kanyang kapatid. Dagdag pa nito na, bago sumapit ang 4:00, may naibenta man sila o wala, kinakailangan na nilang umuwi. Dagdag pa nito na, maaari na silang magpahinga anumang araw at oras nila gugustuhin. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi siya tumutol. Alam niya kasi na mahalaga yon para sa kanilang pamilya, kaya isang karangalan na muli siyang pagkatiwalaan ng tatay niya. Pagsapit ng sumunod na araw, di pa man tumitilaok ang manok, abala na silang magkapatid sa pag-aayos ng mga sako-sakong paninda. Malimit sa mga ito kung hindi pinya, mga mais, tubo, at iilang bigas na naani nila. May mga pakwan din silang dala, kasama ng mga munggo, sitaw at okra. Lahat yon sariwang-sariwa, kaya nasisiguro nila nakikita sila sa mga ito. Hindi rin gaano kalakihan ang kanilang sinisingil sa gulay, para naman kahit papaano madali yung maubos. Ganon ang taktika nila sa pagtitinda, nang sa gayoy hindi gaano mahirapan ang mga mamimili. Ayon kasi sa tatay niya, di na sila nagbebenta para kumita.
Bagkus nagbebenta sila para makatulong at makabili ng kanilang pangangailangan. Di rin sila naghahangad ng sobra, gawa ng naniniwala ang kanyang ama na anumang sobra ay makakasama. Nang makarating na silang dalawa sa baryo, agad na sumalubong sa kanila ang napakaraming tao. Araw pala yun ng saod, kaya ganun na lamang karami ang mga naglalakad sa gilid ng daan. Kapansin-pansin na rin ang mga pamilyang nagsisikumpulan habang maayos na inilalatag ang lahat ng kanilang mga paninda. Kaya naman ang masipat yun ni Jacob, dali-dali na nilang inilatag ang kanilang mga dala. Ilang minuto pa ang lumipas, dinagsana sila ng mga mamimili. Napakarami ng mga ito, kaya sa loob lamang ng kalahating oras, halos maubos na ang kanilang mga paninda. Unang naubos sa kanilang dala, yung mga palay na ilang sako lang naman. Mabilis ding nawala ang mga okra, kalakip ng mga mais at iba pa. Paano ba naman kasi, di hamak na mababa ang kanilang presyo kumpara sa ibang mga mananaod. At dahil dito, marami ang nagalit at nag-isip sa kanila ng kung ano-ano. Yung iba nga, sa sobrang pagkairita, hindi na maiwasang komprontahin siya. Ngunit imbis na magalit din kagaya ng mga ito, inintindi niya ang mga taong yon sa abot ng kanyang makakaya. Nagrason din siya ng may buong paggalang para naman kahit papaano hindi ito mainsulto sa kanya. Ang kaso kahit anong pagdadahilan, tila bang hindi pa rin yun marunong tumanggap. Kaya naman imbis na magpaliwanag pa, minabuti na lamang niyang manahimik habang pinagtutuunan ng pansin ang mga natitira nilang paninda. Kalaunan, nang mapagtanto ng mga ito na wala siyang interes na magsalita, napilitan na rin siya nitong lubayan hanggang sa manumbalik ang katahimikan sa paligid. At sa pagpapatuloy ng kanilang pagtitinda, nanatiling marami pa rin ang mga taong namimili. Akala niya magiging maayos ang sitwasyon hanggang sa sila'y makaalis, pero maya-maya lang may napansin siyang kakaiba sa lugar. Nagsimula ito nung may makita siyang isang pamilyang namimili ng mga karne, di kalayuan sa pwesto nila. Unang tingin pa lang doon ni Jacob, alam na niyang nagbabalat kayo lang ang mga ito, kaya naman naalarma siya. Gustong-gusto niya nang umiwas sa lugar na yon, pero sa kasamaang palad hindi niya ito basta-bastang magagawa. Bukod kasi sa abala panoon ng kanyang kapatid, may magagalaw silang mga paninda na pagmamay-ari ng katabi nila. Hindi yun po pwede dahil sakitid ng pag-iisip ng mga ito. Kahit nga noong kakapwesto pa lang nila sa lugar na yon, di niya na maipagkakaila na marami nang nagalit sa ginawa nila. Dahil sa ganoong rason, pinili niyang maging mahinahon. Ang inisip na lang niya, hindi sila mapapansin ng mga nilalang na yon. Ngunit nang akmang papalagpas na ang mga ito, bigla itong tumigil sa kanyang harapan. Paunti-unti napatitig sa kanya ang lalaki habang bakas sa mga mata. Ang matinding galit at panggigigil na animoy meron siya ritong nagawang kasalanan kahit yon ang unang beses na sila ay magkatitigan. Nakakailang man kung iisipin, minabuti niyang palagpasin ito. Alam niya kasi na hindi siya pwedeng gumawa doon ng gulo dahil pumunta sila roon para lang maghanap buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, humarap yun sa kanilang pwesto. Dahan-dahan itong lumapit, kasabay ng walang kaabog-abog nitong paghawak sa kanilang mga paninda. Ang kaso lang, habang hinahawakan yon ng lalaki, kitang-kita niya ang pag-uusal nito ng mga buhay na salita. Nakakabingi yun kung pakikinggan, kaya alam niya na ang usal na yon ay usal ng kaliwa. Dala ng pag-aalala, agad naman niya yung pinigilan, kasabay ng matapang niyang pagwika rito ng, "Kung hindi ka bibili, umalis ka na. At huwag mong hawakan ng mga paninda ko. Nakakasuka ang kamay mo." Nang marinig naman yon ng nilalang, ngumisi lang naman ito habang natutuwang sumasagot sa kanya ng, Talaga ba? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, bata. Dahil nakatungtong ka sa aming teritoryo.
kayang-kaya kitang patayin ngayon at lahat ng mga tao rito hindi maaawa sa'yo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na napilitan si Jacob na ilabas ang kanyang medalyon. Nakabalot yun sa puting tela, kaya nang makita ito ng nilalang, hindi kaagad yun naghinala. Pero nung inalis na niya ang telang nakabalot dito, dahan-dahan yung napaatras. Yung galit sa mga mata nito, napalitan ng takot at mga alalahanin. Nang masipat naman niya ang pagkasindak ng nilalang, matapang siyang nagwika rito ng, "Sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka!" Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, hindi na ito nagsalita pa. Dali-dali yung umalis hanggang sa tuluyan na yung maglaho sa kanyang paningin. At nung bumalik na ang katahimikan sa paligid, minabuti na niyang mag-alsa balutan ng kanilang mga gamit. Napakaaga pa nun kung iisipin, pero wala na silang magagawa. Alam ni Jacob na kapag nagtagal pa sila rito, posibleng balikan sila at manmana ng mga nilalang. Ayaw na ayaw niya yung mangyari, lalo pat kasama niya ang kanyang kapatid. Kaya naman kahit may makaaway siya sa mga katabi niyang pwesto, di niya yun inurungan. Isang bagay lang ang kanyang nais, at ito ay makauwi sa lalong madaling panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa naman nila ito. Yun nga lang, marami na ang nagbawal sa kanila na pumwesto sa lugar sa pagsapit ng susunod na saudan. Di naman niya yun gaanong iniisip, lalo pat di hamak na mas mahalaga ang kaligtasan nilang dalawa. Kalahating oras bago sumapit ang 3:00, naihanda na nila ang lahat. Nabili na rin nila ang kanilang mga kailangan, kaya dali-dali na silang lumabas ng baryo. At habang binabagtas nila ang daan, panay ang kanyang pagmamasid at pakikiramdam. Halos lumipad na noon ang isipan ni Jacob Pinuno, kaya lahat ng tanong at mga sinasabi ng kapatid niya, hindi niya gaanong maunawaan. Basta ang nasa isip lang niya, makalayo sa lugar at makauwi ng ligtas sa bahay nila. Ngunit nang medyo nakalayo na sila ng baryo, napansin niya na parang umiikot-ikot lang sila sa iisang lugar. Lahat kasi ng puno na kanilang nadaraanan, parang magkakamuka, tapos yung daan napakapamilyar. Kaya naman nang mapansin niya ang tungkol dito, agad niyang pinahinto ang kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, kaswal itong nagpahinga habang nagtatanong sa kanya. "Bakit kuya? May nakalimutan ka ba?" Bungad na tanong nito habang iritableng humihiga sa lilim ng puno. Nang marinig niya yun, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Basta ang sinabi niya tumahimik at makinig sa kanyang mga sasabihin. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang kapatid, hindi na rin ito umimik. Kalaunan, nang medyo mairita na ito dahil sa tagal ng kanilang pagpapahinga, sapilitan na yung tumayo at naglakad. "Bahala ka kung anong gagawin mo dyan. Basta ako mauna na. Marami pa akong trabaho sa bahay, kuya. Kaya hindi ako papayag na abutan tayo rito ng gabi." Wika ng kapatid niya habang padabog na naglalakad papauwi. Ngunit pagkawala nito sa kanyang paningin, laking gulat na lamang nito nang bigla siya nitong masilayan sa unahang bahagi ng daan kung saan ito naglalakad. Paglapit nito sa kanya, gulat na gulat ito at halos hindi yun makapagsalita. Ngunit nang akmang magtatanong na ang kanyang kapatid, bigla na lamang itong sinunggaba ng isang taong wala na halos saplot ang katawan. Nag-aangil din ang nilalang na yan, tapos yung katawan nito parang pinintahan ng uling dahil sa sobrang itim. Dala naman ng pagkagulat, sapilitan niya yung hinawi habang nagdarasal. Pagdistansya nito sa kanila, agad niyang nilagyan ng puder ang kanyang kapatid, kasabay ng pagkuha niya ng medalyon sa kanyang bulsa. Nang masipat naman yon ng nilalang, nanatili itong nakamasid habang maiging naghahanap ng paraan kung papaano sila nito mapapaslang. Subalit nang magsimula na siyang magdasal,
bigla namang kumaripas ng takbo papalayo ang nilalang na sumunggab sa kanyang kapatid. Isipin ninyo, hindi pa tapos ang mga engkantasyon niya, pero naapektuhan na yun ng husto. Maya-maya pa, nang makadistansya yun sa kanila ng ilang metro, bigla na lamang itong bumagsak sa lupa, kasabay ng pagbuo ng napakaitim na usok sa likod nito. Narinig din niya yung umatungal na animoy hindi maganda ang kalagayan nito. Dahil sa pangyayari, dali-dali niya yung nilapitan. At nang magkaharap na sila, walang habas niyang pinagtatadyakan ng ulo nito bago niya yung tagain ng sundang na hawak niya. Pagkatapos tsaka pa lamang nawasak ang mahikang ginamit nito sa pambabagat. Pagka-uwi nila ng bahay, isinumbong niya kay Tandang Vergel ang mga nangyari. Kinagabihan nun, nasaksihan ni Jacob kung papaano nito pugutan ng ulo ang mga aswang na nandiskita sa kanila sa baryo. Lahat din ng miyembrong kasama, mula sa anak, tiyuhin hanggang sa kamag-anak ng mga ito. Matapos naman yung maisagawa ng matanda, agad yung umalis nang hindi na ito nagpapaalam. Dumaan ang mga araw, muli silang bumalik sa baryo. May mga naiutos kasi sa kanila na hindi nila nabili, kaya naman napilitan silang bumalik. Pagdating nila sa lugar, halos hindi niya mawari kung bakit iniilaga na sila ng mga nilalang. Yung mga aswang na nakita niya sa lugar na yan, di na makatingin ng diretsyo, animoy takot na takot ang mga ito. At nang sila'y makauwi, tsaka pa lamang niya nalaman na binalaan na palayo ng kanyang maestro. Sang Antingero.